we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikadinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde Aquina GMA Zamboanga Station. Sa pagbalik eskwela sa mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan karong adlaw, miabot sa sobra 13,000 ang mitungha sa pinakadako nga eskwelahan sa Davao Region nga mao ang Davao City National High School. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, tungod sa kadaghan sa mga estudyante, nagparayon ang pagpatuman sa shifting sa klase. Samtang doon sa mga classroom na sobra na ang ihap sa mga estudyante. Sayong nangabot ang mga estudyante sa Davao City National High School sa unang adlaw sa klase sa mga pampublikong eskwelahan karong adlaw. Nagpahigayon una og flag raising ceremony kung asa gi-welcome sa mga magtutudlo o mga non-teaching personnel ang mga estudyante. Base sa datos sa DepEd Davao City Division, asa 13,721 ang enrolled students sa City High para sa school year 2023-2024 nga mao'y pinakadako ug dunay pinakataas nga student population sa mga pampublikong eskwelahan sa syudad ug sa tibuok Davao Region. Sa kadaghan sa mga estudyante, parayon gyapon ang pagpatuman sa shifting sa klase. Dunay morning shift nga magsugod og 6:45 sa buntag hangtod 12:30 sa udto ug ang afternoon shift nga magsugod og 12:30 sa udto hangtod na sa 6:45 sa gabii. Tungod kay first day man, gitugtan nga makasulod ang mga ginikanan aron ihatod ang ilang grade 7 students nga anak. Ana sa 1:45 matud pa ang minimum teacher-students ratio sa lower grade levels. Apan ang senior high school nga technical vocational livelihood track ana sa 1:80 hangtod 90 students. Buta nga buot tutukan sa eskwelahan aron mapaigo sa classroom ug mahatagan og saktong lingkuranan. Kung kulang ta sa armchairs, daw mao gyud ay perennial problem nato, nagpa-repair po tag mga chairs, and then kung dili na gyud makaya sa wooden nga chairs na atay mga plastic chairs intended for them. We can have shifts of classes, lalo na sa TBL, because this is basically kani mga bataan ni more theory and at the same time hands-on. So we can group them kung mag-hands-on activities na ta. Isip tubag sab sa kakulangon sab sa ihap sa mga magtutudlo. Prioridad sa deployment sa nakatakdang i-hire ng mga bagong senior high school teachers ang City High. Don't worry because we have more than 190 senior high school teachers na priority ko nato nga mabutangan diri nga school. So bago to sa Yes, new. Kasi sa possible sir na Within 2 weeks. Within 2 weeks, ma-hire na nato ni sila. luyo nga nagsugod na ang klase, mudawat gihapon og enrollees ang eskwelahan. Sanglit bawal sa DepEd ang balibaran ang magpa-enroll. Sara, karong adlaw sabay-sabay sab nga nagbalik eskwela ang 431 ka elementary, secondary ug integrated school sa Davao City kung asa adunay 399,000 learners sa syudad. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Pagbalik eskwela sa mga estudyante sa mga pampublikong tulungaan sa nagadayang lugar sa Mindanao karong adlaw nahimong hapsay. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa unang adlaw sa Balik Eskwela 2023, excited nga mibalik sa ilang eskwelahan ang mga learners sa El Salvador City Central School sa El Salvador City, Misamis Oriental. Usa kanila ang grade 3 pupil nga si Dayan Duyan nga nalipay sa ilang pagkita balik sa iyang mga classmates. Welcome back. Excited ka?
Kay makita na pod mi sa among classmate o magka na pod mag-lesson na pod si teacher. Sumala sa pamunuan sa maong tulunghaan, nahimong hapsay ang unang adlaw sa klase. Gisugdan na sabmatod pa nila ang formal nga klase sa mismong unang adlaw sa balik eskwela. Subay na sabkuno sa DepEd calendar sa school year 2023-2024. Nag-start na gitag klase kay naamantay brigada eskwela, so nag-prepare na ang mga grounds, classrooms, amo na ning gi-prepare with the help sa atong mga parents o stakeholders. Sa datos sa tunghaan, anay kapin 1,400 ka mga estudyante ang naka-enroll sa maong tulunghaan. Padayon sabmatod pa ang ilang enrollment. Di magod sila mulaban, good. Mao kini ang sitwasyon sa iyo sa buntag sa Lagaw 2nd Barrio Elementary School sa General Santos City. Atol sa unang adlaw sa klase, ang mga estudyante lang ang gitugutan nga makasulod, samtang ang mga ginikanan naghulat sa gawas ug mihulat gayod hangtod nga nakaplastar ang ilang mga anak sa nagkadaiyang classrooms. Sumala sa DepEd Gensan, sa kinatibukan, nahimong hapsay ang first day sa klase sa tanang public school sa syudad. Sa ilang datos, ana sa kapin 130,000 ang enrolled students sa school year 2023-2024 sa tanang public schools. Tungod sa gidaghanon sa mga estudyante, doon nagihapoy mga tulunghaan nga nagpatuman og shifting sa klase. Sa Zamboanga City High School main sa Barangay Tituan, Zamboanga City, bisan pa man og nagsugod na ang klase, dunay pipila ka mga kabatan-unan nga nagpa-enroll sa maong tunghaan. Bagpadayon pamatod pa ang pagdawat sa tunghaan og mga enrollees karong semanaha. Sa ulahing datos sa tunghaan, duna kini kapin 7,400 ka estudyante. Sumala sa tagdumala sa tulunghaan, gipatuman gihapon ang shifting sa klase tungod sa kakulangon sa classrooms. Ang grade 7, 8 ug 9 magpabilin sa ilang regular schedule. Apan ang grade 10, 11 ug 12 mo'y giubos sa shifting. Hinuon, wala nagkulang sa mga magtutudlo ang City High School. Gani nagmalinawon pa ang ilang pag-abli sa klase. Aquí na Zamboanga City High School, una ka diamond, learners. So, safety the learners, comfortability the learners na room, tapi ko na kita mira. So, expect ustedes na this week will be an adjustment period para mira el comfortability del mga bata y del teacher tamen. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. 11 ka mga sakyanan ang nagkarambola sa diversion road sa Davao City kaganinang udto. Unong kataw, samdan. Ang insidente sa pagbangga nahulikam. Ani ang report ni Argil Relator. Sa CCTV footage, makita ang mga dagkong sakyanan nga natanggong sa huot nga dagan sa trapiko sa Diversion Road, Davao City, Martes sa Udto. Sa dihang, miabot kining naghaguros nga truck og midaro sa mga sakyanan sa unahan. Ang resulta, Doon lang yun. Pandamay. Loose brake bay. Ma'am, okay lang ma'am? makita sa video nga naipit pa sa ilang gimanehong truck kining mga driver. Hala sir. Ay lagliyok sir, ay lagliyok. Unang nabanggaan matud pa sa pabahadang trailer truck ang gisundang truck sab niini. Hangtod nagsunod-sunod nga mibangga na sa mga anaa sa unahan nga sakyanan. Ang resulta, nagkarambola ang anaa sa 11 ka mga sakyanan tungod dug-ulak ang mga sakyanan kay traffic pod ni adtong higayuna. Unom ang truck samtang 5 ang pribadong sakyanan nga nalambigit sa karambola. Na bangga jud siya katong container van na duha ka buok van diri. Naros na siya diri sir, kanang wing van sir, dira man na sir sa nang balay. Lakit sa nadamay sa disgrasya ang SUV ni Usman nga padulong unta og pa-check up og pasyente sa ospital. Nabangga nila ito, tapos ito nabangga niya ako, tapos itong puti na pickup binangga niya kami. Eh siyempre nabangga ng malalaking sasakyan, hindi man niya kaya na kwan. Tapos itong expander na side shift itong kwan, Hilux. Nawad-an matud pa og brake ang nakabangga nga trailer truck. Initially kwan kaning lost brake pero dili pa nato siya ma-confirm kay ongoing pa investigasyon. Unom ang natalang samdan sa Itabo, nakip ang driver sa nakabangga nga trailer truck ug lain pang truck driver nga mao'y unang nabanggaan. Parayon pa ang investigasyon sa mga pulis sa Hitabo. Kauban si Metro Awing ug Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Mga dagkong improvised explosive device ug upat ka mga granada ug uban pang gamit ang na-recover sa Lanao del Norte Provincial Police Office aton sa gihimong operasyon batok armadong grupo sa Pantar, Lanao del Norte. Ano ang report?
Nabungkag sa mga personahe sa Lanao del Norte Provincial Police Office ang gituhuang kuta sa mga armadong tao sa Barangay Buwi sa Pantar, Lanao del Norte ato sa gihimong operasyon kadlawon adlawng Lunes. Ang operasyon nagsumikad human nakadawat og impormasyon ang kapulisan sa presensya sa armadong tao sa lugar. Giaksyonan gilayon kini sa otoridad, ilabi pa nga unang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections ug nagsugod na sab ang COMELEC gun ban. Atol sa operasyon, nakaikyas ang mga armadong suspect apan na-recover sa kapulisan ang ilang mga gipangtaguan nga eksplosibo, duha ka mga heavy pipe nga gituwang improvised explosive device, 4 ka granada, batteries ug uban pa ang na-recover. It so happen lang the target, no, the target house, no, is kita pa maganamo nga napay kalayo na mga kapi, no. So ang naitabo siguro na-sense nila yung presensya ng TOPA, and actually I bring more or less 2 platoons, no, just to surprise our enemies. Kung sighted sila, mga 5 lang, 7, talagang hindi sila lalaban sa amin. Bisa nakaikya sa mga sospetsado, nalipay gyapon ang otoridad tungod ilang napugngan ang posibleng dakong kadaot nga mahitabo sa Lanao del Norte ug kasikbit nga probinsya. This kind of anti-personnel IED can destroy the big buildings. So if can destroy a big buildings, how much more kung tao na ang maigulo. So it's talagang ikaluyan tas Ginoo, no. Padayon pang ginagukod karon sa kapulisan ang mga suspect nga nakaikyas. Padayon pasab ang ilang investigasyon sa mga identifikasyon niini o kung unsa sila nga grupo. Busa padayon sab ang panawagan sa otoridad sa publiko nga makig-koordinar kanila o galing adunay mga kadudahang tawo sa ilang lugar. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ana sa 19 ka mga balay sa usa ka hilit nga barangay sa Zamboanga City ang naguba gumikan sa paghapak sa kusog nga hangin atol sa pagbunok sa ulan kagahapon. Ani ang dugang detalye. Dili mo ubos sa 19 ka mga balay sa Sitio Siginan, Barangay Bungyao, Zamboanga City ang nangaguba human gihapak sa kusog nga hangin diyang nasinati ang kusog sab nga ulan Lunes sa hapon. Sa maong ihap, usa niini ang totally damaged. Usa sa mga balay nga grabeng naapektuhan gumikan sa kusog nga hangin kagahapon mao ang balay ni Eric Ingrano. Sa karon, nagtinabangay ang iyang mga silingan dinhi sa pagtukod og usa ka payag isip temporarong kapuy-an niya. Nabiento le sige remolye, no, alsa todo kabasigel masin alo. Kamatikdan sab nga adunay punuan sa kahoy ang nalukat gayud. Matod sa Barangay Council sa Bungyao, sagad sa mga balay nga nangaguba gama sa light materials. Hinuon walay samdan atol sa insidente. Nag-apod-apod na sab matod pa ang CSWDO og food packs lakip mga gamit pang tulog sa mga banay nga naapektuhan. Actually, dali kami kanila food pack de CSWD. Yang kanya man sila yak pan si kwantol gasto siguro man sapin kalaral kwan para si kosayuda sila pwede dali. Sa karon gina-assess pa sa lokal nga kagamhanan ang kinatibuk-ang danyos sa insidente. Ginaplastar na sab nila ang ihatag nga tabang pinansyal ngadto sa anaa sa 19 ka mga magbanay nga apektado. Matud sa Pag-asa, ang daot nga panahon epekto gyapon sa hanging habagat nga nagdala og mga pag-ulan ug kusog nga hangin sa syudad. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Padayon ginamonitor sa Pag-asa ang duha ka bagyo sa sulod ug sa gawas sa nasod. Samtang hanging habagat ug localized thunderstorms gihapon ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Ulihing nasiplatan ang bagyong Guring sa 175 kilometers east-northeast sa Apari, Cagayan ug naglihok kini pa west-northwest.
Tungod gihapon sa bagyong Goring, gisaka ang wind signal number 1, 2 ug 3 sa managlahing lugar sa Luzon. Sumala sa pag-asa, posibleng mugawa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Goring ugma o sa Huwebes. Doon na kini tsansa nga muduol o maglandfall sa Batanes. Samtang mas mikusog ang bagyo nga anaa sa gawa sa PAR nga dunay international name nga Haikwi nga anaa sa extreme northern Luzon. Posibleng musulod kini sa PAR ugma ug tawagon sa local name nga Hana. Sa karon wala pa kini epekto sa panahon sa nasod. Samtang padayon ang pagpakusog sa bagyong Goring sa hanging habagat nga magpaulan sa dakong bahin sa nasod, lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soxargen ug Davao Region ug localized thunderstorms ang magpaulan sa ubang bahin sa isla. Busa magbantay gihapon sa pagbaha o landslide. Duha ang patay sa managlahing aksidente sa dalan sa Davao City niadtong Sabado. Ano ang report ni Argil, relator. Nadala pa sa ospital apan namatay gihapon ang rider nga si Alfonso Jorlin Laranyo. Human nabanggaan og dump truck Sabado sa buntag sa Quezon Boulevard, Barangay 21-C, Davao City. Sumala sa Santa Ana Police, parehong ginasubay sa motor sa biktima ug sa dump truck ang gimaneho ni Vicente Carrion ang Quezon Boulevard. Nadaro matud pa sa motorsiklo ang square fence sa manok nga naa duol sa mga basurahan nga nakamontar sa bike lane. Hinungdan nga na outbalance kini ug natumba sa road pavement. Dinhina nabanggaan sa truck ang motorsiklo ug naigo punting sa ulo sa motorcycle driver. Gikustodiya na sa Santa Ana Police ang truck driver. Sabado sa udto, nagkarambola ang tulo ka mga sakyanan sa MacArthur Highway, Barangay Sirawan, Davao City. Sa investigasyon, pasulod sa Davao City ang bus unit na gimaneho ni Joel Isuesta nga nagsunod sa elf truck na gimaneho ni Giovanni Pintal. Nag-full stop matud pa ang elf truck, hinungdan nga nabangga ang bus sa likod niini ug naigusab sa bus ang SUV na gimaneho ni Kayesha Betito nga naa sa Picas Lane. Duha ka pasahero sa bus ug tulo sa SUV ang samdan kinsa gilayong gidala sa ospital. Samtang Sabado sa hapon, naputlan og tiil ug namatay ang tricycle driver nga si Ronnie Day Manggubat, 33 anyos, human nalatayan og truck nga gimaneho ni Rene Davis, 43 anyos, sa kilometer 13 Panakan, Davao City. Nakahiagom sa minor injuries ang tulo ka mga sakay sa tricycle. Subay sa investigasyon sa Police, pareho ang direksyong gilatas sa truck ug sa tricycle. Dihang pag-abot sa lugar, miliko matud pa ang tricycle paingon sa lane sa truck, hinungdan nga naigo kini sa truck. Sa kusog sa impact, nalabay paingon sa ilawom sa truck ang driver sa tricycle ug nalatayan. Ako si Argil, relator para sa One Mindanao. Tulog ka mga pulis ang samdanuman gipaarakan sa mga miyembro matud pa sa Dawla Islamia ug BIFF sa dato sa Libo, Maguindanao del Sur. Dugang detalye sa report ni Jess Tony Humamil. Samdan ang tulo ka mga pulis sa 1402nd Regional Mobile Force Battalion 14 nga nakabase sa detachment sa Barangay Pagatin 1 dato sa Libo sa Maguindanao del Sur. Human giharas ug gipaarakan sa mga miyembro matud pa sa Dawla Islamia Group ug Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Lunes sa gabii. Daling gidala sa ospital sila si Police Corporal Fernan Andres, Patrolman Abdul Ali Lipuas ug Patrolman Alisona Makaandig. Sa investigasyon sa otoridad, anaa sa napulo ka mga miyembro sa Dawla Islamia ug BIFF ang miatake sa mga kapulisan. Tabing kalsada lang yun at doon sila in-strapping nitong mga suspect na ito. Initially, masasabi natin mga member ng BIFF to eh. Hinuon nakabalusab matud pa ang tropa sa kapulisan. Dayong maikya sa mga miyembro sa teroristang grupo, human sa pipila ka minuto nga pagbinaylo ayog bala, tali kapulisan. Nakita lang natin yung mga traces ng kuwan eh. Maraming dugo doon sa daanan. Hindi namin masabi kung ilan yung ang wounded sa kanila. Usa sa ginalantaw sa kapulisan nga motibo sa pagpangatake. Siguro yung presence sila dyan ay malaking malaking hadlang dito sa mga lawless elements na pipigilan ng ating mga kapulisan. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ubay-ubay nga mga kagayanon ag miduyog sa prosesyon nga gipahigayon sa St. Augustine Metropolitan Cathedral Church sa Cagayan de Oro City atol sa kapistahan sa patron sa Dakbayan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gisugdan sa usa ka misa sa St. Augustine Metropolitan Cathedral Church ang pagsaulog sa adlaw sa kapistahan sa patron sa syudad
nga si Senior San Agustin. Gipangunahan kini ni Father Jose Alan Pulgo, ang kura paroko sa maong simbahan. Pagkahuman, gisugdan gilayon ang prosesyon sa imahe ni Senior San Agustin palibot sa syudad nga gitambungan sa gatusan ka mga Cagayanon. Dako ang pasalamat sa simbahan sa mga Cagayanon ingon man sa lokal nga kagamahanan sa syudad tungod taliwala sa mga kalingawan. Wala kuno nila hikalimti ang tinuod nga rason sa kasaulugan sa piyesta. Kabahin raon ta na siya. Kaya ang tinuod ng kaulugan sa kapistahan, pagpasalamat sa Dios tungod kay doon natay modelo sa pagtuo. Pagka-alas 9 sa buntag, gisugdan dayon ang tinuig nga fluvial procession nga gikan sa baybayon sa barangay Makabalan paingon sa St. Agustin Cathedral. Nagsubay kini sa Cagayan de Oro River kung asa gisakay sa mga bangka ang mga dagkong imahen ni Senior San Agustin ug ni Birheng Maria, isip pasidungog ug pangaliya sa mga grasya nga ilang gihatag sa tibuok tuig. Asa fluvial kanunay part pa na siya kay ang prosesyon pasidungog mangguna, pasidungog sa Santos unya kanang hulagway sa katawhan nga nagapanaw lagi. Padulong ta dito sa langit ng Dakbayan, kanang giingon ni San Agustin. Kung atong simple term, padulong ta dito sa langit, ana. Munang padulong yun siya sa simbahan. Naanda na namo nga manglantawan ni kada pista sa Cagayan. Enjoy pud may enjoy. Akong pagampo karon nga akong anak makapasar og board exam sa civil engineer dito siya sa Cebu mag-review. Og ako po isang kaanak makalampo sila. Ang maong aktibidad ang nagsilbing kulminasyon sa Higal-Ay Festival 2023. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tabi lang mga kapuso, patay ang usa ka magtutudlo sa Surigao City human gigol-gulan sa liog sa usa ka lalaki. Duha ka anak niini samdan sa hitabo. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Wala na makaabot pa sa abli klase ang 37 anyos nga magtutudlo. Human kini gigul-gulan sa liog sa usa ka lalaki sulod mismo sa iyang balay sa Barangay Washington, Surigao City. Pasado la sa isa buntag ni Antong Huwebes. Giila ang biktima nga si Clarence Sulima, usa ka public school teacher. Sumala sa Surigao City Police. Gipapuyo lang sa iyang balay matod pa sa biktima ang sospek nga giilang si Joseph Gimari. Human kini mihangyo sa kaila sa biktima. Kalit lang matod pa misulod ang sospek sa kwarto sa biktima ug didto nagigulgul ang liog sa biktima gamit ang kutsilyo. Tumaka dito sa investigasyon ug nakita sa maong area dito sa biktima isa adunay samad nila sa rasan sa parting bahin sa liog. Ayang katuyan ang ilig kwarta, kawagin na siya kwarta. Dugang pa sa kapulisan, dihang nangayo na og tabang ang duha ka minor de edad nga anak sa biktima nga natulog sab sa maong kwarto. Gisulian sab kini sa sospek og gulgul sa liog. Maayo na lang kay nakaikyas ang duha ka minor de edad. Apan nagpabiling critical sa ospital ang 5 anyos nga batang babae. Samtang nagpaayo pa ang 9 anyos nga igsung babae niini. Hinuon niya itong Huwebes sa hapon. Misurrender na ang sospek ngadto sa kapulisan. Narecover gikan kaniya ang wallet ug ID sa biktima. Dito na misurrender nakalarga siya, nakasibat dito sa bahing party sa Dapa, no, Siargao Island. Mag-atubang og kasong robbery with homicide og 2 counts of frustrated murder ang sospek. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Usa ka green sea turtle ang na-rescue sa otoridad gikan sa mga illegal nga nagapanagat sa Baganga, Davao Oriental. Ato ibalik si Kent Abrigana. Na-rescue sa mga personay sa Baganga Municipal Police sa Davao Oriental kining usa ka green sea turtle o pawikan gikan sa napulo ka illegal nga nagapanagat nga nadakpan sa Barangay Bakulin sa Baganga, Davao Oriental ning adlawng Domingo. Sumala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11, adunay gitason nga 25 inches o gibugaton nga 25 to 30 kilograms ang maong pawikan. Na sila nga arpan dito nga kaning nag-illegal fishing activity. Okay. Mo to nakuha to nila siya, ginakuha nila sa mga fisher folks dito sa Barangay Bakulin. Human na rescue ang maong pawikan,
Dayon kining release sa mga personahe sa Baganga Police, BFAR 11 ug LGU Baganga sa Barangay Lambahon. Matod sa BFAR, importante nga maprotektahan ang mga marine wildlife. Hilabi na nga matag usa kanila, dunay importante nga parte sa pagbalanse sa marine ecosystem. Painomdom nila sa publiko nga ginadili ang pagpanakop ni ini ilawom sa balaod. Mamahimong i-report sa otoridad kung dunay makita nga mga illegal nga aktibidad sa pagpanagat. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Patayng lawas sa usa ka mag-uuma nga adunay samad dinunggaban na palgan sa usa ka umahan sa Zamboanga City. Nagbuyon og naligo sa kaugalingong dugo ang 40 anyos nga mag-uuma nga giilang si Roderico de los Reyes dihang napalgan sa laing mag-uuma sa usa ka umahan sa sitio Machucan, San Antonio, Barangay Salaan, Zamboanga City. Matod sa kapulisan, nakaiagom kini og duha ka samad dinunggaban sa liog nga posibleng hinungdan sa hinanaling kamatayon niini. Hinulmatod pa sa kapulisan, voluntaryong misurrender na ang sospek nga giila nga si Richard Arcillas, 28 anyos, kinsa mag-uumasab nga kauban ras sa biktima. Sumala sa sospek na patay kuno niya ang biktima gumikan kay nang hulga kuno kini nga patyon siya. Mag-atubang og kasong murder ang sospek. Nagpadayon investigasyon sa kapulisan sa krimen. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo o sa among mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungkol sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.